Humingi ng paumanhin ang nag-viral na gwardyang nagtaboy sa isang sampagita vendor sa harap ng isang mall sa Mandaluyong. Sinabi niya ito na humarap sa PNP kasamang ilang opisyal ng kinabibilangang security agency. Aminado raw ang security guard na napuno na siya sa babae. Ang sa security agency, hindi inalis sa trabaho ang gwardya. Off-detail daw muna siya o hindi muna pinapapasok habang nagsasagawa sila ng sariling investigasyon. Magdaragdag din daw sila ng mga programa at training para sa kanilang mga gwardya para hindi na maulit ang insidente. Halos mamuti na ang ilang pananim sa Atok Benguet nang mabalot ito sa yelo o andap. Madalas ang andap sa buwan ng Enero hanggang Pebrero o tuwing kasagsagan ng amihan season. Sa Benguet din na itala ang 12.9 degrees Celsius kanina umaga. Pinakamababa yan ngayong amihan season ayon sa Pag-asa. Pero dahil nasa peak pa rin ang amihan, posibleng mas lumamig pa sa mga susunod na araw o linggo. Mababa rin ang temperaturang naitala sa Baguio City at iba pang bahagi ng Luzon. Bukod sa lamig, may dala ring pag-ulan ng amihan, pati ng easterlies at shear line. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan din sa ilang bahagi ng bansa, gaya ng ilang bahagi ng Cagayan Valley, Cordillera, Southern Luzon, Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Hindi lang yakap ang sagot sa malamig na panahon dahil sa Pangasinan, may patok na sabaw na dinalayan ng marami. At yan ang ipinagmamalaki ng bayan ng Poso Rubio na gotong baka. Hindi lang init ng sabaw nito ang binabalik-balikan dahil matatakam ka talaga sa karne ng baka na main ingredient nito. Nariyan po ang balat, tuwalya at utak. Hinahaluan ito ng mga simpleng pampalasa na inilalagay habang pinapakuluan ang karne. Bukod sa sabaw, nagiging mas katakam-takam ang gotong baka kapag sinabayan ng kanin. Hot ang nakalipas na weekend para sa Philo Carats na muling nakasama ang 17 sa kanilang two-night jam-packed concert sa Bulacan. Ating saksihan. Feeling at home ang K-pop powerhouse na 17 sa nag-uumapaw na Energy ng Philo Carats. Mula day 1 hanggang day 2 ng kanilang Right Here Tour sa Bulacan. Fearless na nakipagsabayan sa pagkanta ang fans. Kitang-kita yan sa post ng 17 sa kanilang Instagram. Super powerful ang bawat performance ng Sebongs na nag-flex din ng kanilang playful charm. Napa-agonize pa ang fans sa ilang ulit na pagbanggit ng 17 na babalik sila. Extended din ang saya backstage. Sa hatid na dance challenge ng 17, tampok ang latest single ng subunit ng grupo na Busak Soon o BSS. Sa isang Weverse post pagkatapos ng concert, nagpasalamat si DK sa Pinoy Carats for their love and support. May pa-selka o selfie naman si Joshua. Di naman nakasama sa tour si Jonghan na naka-enlist ngayon. At si June dahil sa kanyang acting activities. Pero soon, mapapanood siya sa isang pelikula kasama si Jackie Chan. Nagbalik na ngayong gabi sa GMA Prime si Lolong Bayani ng Bayan. Pilot episode pa lang, pasabog na. At inabangan hanggang sa social media. Ang karakter ni Lolong ginagampanan pa rin ni Kapuso Primetime Action Hero at MMFF Best Supporting Actor Ruru Madrid. Ano kaya ang mga dapat abangan na wala noong unang season ng Lolong? Nung first season ng Lolong, pandemic nun eh. So marami po tayo mga restrictions. Yung mga fight scenes namin, yung mga hindi namin nagagawa before na mga explosion, yung mga sabog. This time, ginagawa na namin siya, mas mahabang fight scenes, mas mahabang numero. Even the camera shots, the camera angles, lahat yun pinag-aralan namin. Malalaman din natin kung happy ending pa rin ang love story ni na Lolong at Elsie played by Shaira Diaz. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino,
Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.